malaking issue ngayon ay itong mga priority daw, priority bills ng Kongreso, pero parang matamlay si Marcos dito. Parang pinagbubulalan niya ang Kongreso na full support siya, pero takot na takot siya na maipasa na batas ito. Yeah. Pero sa gig, ikaw, matagal kang congressman, parang mali ang paggamit dito ng, ito, release ito ng PCO. Nakalagay, President Marcos directed Congress to prioritize four proposed legislative measures. Directed, inutusan. Kala ko, hiwalay na. Hindi ako sinabi ko. Matagal urge or... That is a wrong, kasi bobo naman kasi yung gumagamit ng word na yan, yung lukaret. Hiwalay na sangay kasi yung Congress. Yeah. She doesn't know how to choose words that are appropriate in saying or words that are really for the purpose of, respecting or the separation of power. Yes. So, unang-una, it should be request. Yes. Or propose. Yeah. Or propose. To prioritize. Not direct. You cannot direct. You can only propose. Yeah, correct. And because under the Constitution, if you propose, you can request them to expedite through what we call certificate of urgency. But the Constitution has also put forward the reasons why you can request Congress for expediting. Hindi yung kapritsyo mo lang ay ipapabilis mo yung it's for your personal favor, no? There is rule that are stipulated to make it palatable na magiging urgent yung isang bill. And politically appropriate. Yes, politically appropriate. Siguro ito, bagitin lang ho natin, yung apat, at least four priority bills na binabanggit. Ito, una ay i-prioritize daw itong anti-dynasty bill. Pangalawa, Independent People's Commission na siyang magpapadagdag daw ng ngipin ng ICI. At ang pangatlo ay itong Party List System Reform Act Bill. At yung pang-apat, ito medyo maganda ito, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for the National Accountability or CADENA Act Parang Bill. It's actually yung SALN. It draws on the SALN that there is no need for anyone to request copy. So once you win in an election, as far as elected officials, automatic that they will publish their SALN. Yun na nakikita mo diyan sa purpose na yan. At saka yung mga appointed officials, once they are appointed to that position, automatic, upon their assumption, they will have to publish their SALN. Pero maganda yun, Congressman Kaeli, kung yan ay ginagawa sa sinseridad sana ni Marcos. Yes. Yung layunin ay totoo. Sapagkat hindi nga niya may paliwanag ang kung paano mula doon sa mere mga around 78 million na kanyang assets, biglang umangat po ito sa umabot sa 1.5 billion. Yes. In a matter only of mga less than 15 years. Jobless man siya for 6 years, wala siyang negosyong malaki. Saan ang galing ang mahigit 1 bilyon na itinaas sa kanyang personal na kayamanan kung hindi niya may paliwanag ito? Walang moral authority or ascendancy si Marcos kung Jing. That's very obvious naman, paring Eric, because 2023, 2024, and maybe half of the 2022, nag-i-insert na siya. Yeah. Ngayon na lang dinibol si Saldi sa 2025. Nang magkalabuan sila. Nang magkalabuan. Nang tinanggal na chair. Already inserting, and he was already, presumably,
or di umano ay kumikita na siya ng Billions. bilyon-bilyon. Kung ibatay mo or Compare mo. you make reference to the statement of Saldi na nagpa-insert siya ng 100 billion. Oo. Ang kumita siya ng 25 billion, which was automatic. personally delivered by Saldi. Ganun din siya 2024. Correct. Ganun din yan, nagpa-insert din yan. At mas malala yun At kung sa 2023. sa 2024 Kaeli, Congressman Jing, sinabi mismo ni Justice Marvick Leonen, unconstitutional ang kanyang minayobra sa pakikialam niya sa budget. At tama ka, Kong Jing, kung kanyang dinoktor at kanilang ginamit ng pang-istapa at pang-sindikato ang budget sa 2024, hindi malabo na totoo na ginawa niya sa 2023 at ginawa niya sa 2025. Yes, so, kaya nga kinastigo siya ni Justice Justice Leonen. Leonen. yung kanyang dineclare na Sal-en. network, Network. doon sa Sal-en is taken from nakaw na wealth. Okay, wala man siya trabaho. Wala namang Wala negosyo. Wala mang kung negosyo. may pera yan kapal nga na mukha hindi nga binayaran yung kanyang liability sa Tax. estate taxes. 203 billion. laki. With finality on Kong Jing, no? Whenever Supreme Court. he is asked, he always say, that's fake. Tapos tinanong siya tungkol sa, sir, magpa-hair follicle test Oo. ka ba? Why should I? No. Why should I? Why should I? So, parating, he confronts anyone who asks him with Arrogance. and always making alibis. Yeah, alibis and arrogance. Good. Kasi nungalingan talaga. So, going back to these 4 bills na minimension. Unang-una, how could Congress pass a bill that is an expression of against their interest? Unang-una. Bangga talaga yun. Sa Dynasty Speaker of the House. Bill. Ilan ang mga anak niyan? Ilan sila? Asawa niya, Pinsan, anak niya, kamag-anak. pinsan, Na- 6 sila. Tsaka pamangkin. Pamangkin. Na puro nasa... Kay Bujidi, kay Bujidi. Martin 6, kay Bujidi 15. Oh, ang dami. So, All over public office. how can they proceed with that? Doon pa lang. Yeah. Itong lahat na pinagsasabi, 15 kay Bujidi. these are all expression against their interest. Bangga. So ito lahat optics lang itong mga priority bill na ito. I like the word In fact, optics. sabi nga ni Claire Castro, hindi pa ma-certify daw kasi pinag-aaralan pa daw. So bumawi siya. Oo. Bumawi siya kay Eli, Kasi ang unang release ng Kumambyo. PCO, kumambyo siya, certified as priority. Directed nga Tapos the day after, na-realize siguro nila, Hindi sinertify. maraming masasagasaan. Hindi sinertify. Hindi siya nag-issue ng certification of urgency. Parang inano niya lang na, hindi, unahin niyo naman yan. Pero walang walang papel So, Optics alam mo, we are brought again to lies, alibis, and pagtatakip lang parate. Maniobra. Ano to? Parang papogi lang to. Papogi Sek. lang, optics nga Optics. Lahat naman ito, optics lang. Kaya pinag-usapan Like unang-una, yung mahiya Biglang ka. kayo. Optics lang yan Kasi wrong pronoun Dapat mahiya tayo. Tayo dapat. Hindi Pero kayo. nag-backfire Nag-backfire. Na he wants to become the whistleblower, but now He's the parang mastermind. Parang it really it's very applicable yung song ng Bee Gees I started a joke and now the joke is on, me. Yeah. Oh, di ba? I started this joke about mahiya kayo, pero ngayon the focus is mahiya ka. Kasi ikaw yung Ikaw mastermind. nakakahiya na mastermind. Agree. So, hindi ka ba kailangan maghunos dili ngayon, Marcos Jr., na ang panawagan ngayon ng halos lahat na sektor, even Overwhelming. even yung mga unang
nagsasabi na hindi kailangan bumaba ka are now singing a different tune. Yeah. Yung pinanggalingan mong group. Oh, CPP, NPA, NDF, ginamit nila for 3 years. Ngayon, ang panawagan sa kanya, layas, papanagutin, although may rider lang na hindi naman dapat yung si Sara dinamay pa nila. Dahil anti-Duterte sila eh. Well, it goes without saying na Si Marcos pa rin. si Marcos pa rin. Ang target nila. Okay. Pero say kayo naging congressman kayo, 3 term, no? Di ba ang paggusto talaga yan ng Pangulo na i-prioritize? Di ba may mga sulat yan na isi-certify certify niya, as urgent bill sa House at Senate, di ba? Parang gano'n? Yes. Simultaneous. Kasi may legislative liaison office, di Yes. ba? Yun, yung si Brian, una muna si Mendoza ang PLLO. PLLO. Tinanggal niya. Pinalitan dito Ni Adrian Bersamin. Tinanggal ngayon. Ay, hindi natin alam kung sino ngayon ang PLLO. The job kasi of the PLLO is to get the pulse of the members of the House and the Senate. Ano bang pinopropose nila na urgent bill sa presidente, for which the president will respond by saying na sige, push natin to. Priority. Then if very palatable to the president that it will be good for the country, he will certify it as urgent. But ito against his interest Una-una, dynasty ilan bang niya? Siya, anak niya, pinsan niya. Plus mga pamangkin. Kapatid. 6 din sila. 7. So, sa kabuuan, sa House of Representatives, parang napakarami, nasa 300 daw na pamilya. Yes. Yeah. Yes. Kung 300 na pamilya, ilan bang boto kailangan? Tingnan mo lang itong si Swansing. I think asawa niya ngayon. Asawa. Anak. Pinsan or pamangkin. Tingnan mo yan mga ibang pamilya. Si Martin. Si Martin. 7 sila. Ang asawa niya expired ng term, pinalusot niya, inikuta niya. Lalo na yung kanyang Si Yeda. uncle. Si Raymond Mendoza. Ilang beses na yan nag-party list representative. Bumababa lang, tapos 6 lusot. na beses na. Tapos, mahirap makalusot sa House, lalo na sa Senate, ang dahil magkakapatid. Magkakapatid. Magkapatid, mag-ina, mag-ama. So, mahirapan Ang talaga. punto ni Congressman Jing, mga kababayan, Kaeli, that bagamat tama yan, pero yan po ay hindi umaayon sa interes ng mayoriya na umuokupa ngayon ng Kongreso. At mahirap ilusot yan dahil tatamaan ang kanilang interes, sabi niya. And that is historical, at the same time, that is factual. And that's not the only bill, yung party list bill din. Pero dito muna, Sek. Yung gustong magkaroon ng reform niya na Backdoor yan. ginagamit nila for their own interest. Kay Martin, naging negosyo niya. Yung mga construction company. Si Garjola. Dito nga, Sek, yung i-connect mo yan sa Dynasty, yan sa party list Sa Dynasty, buong pamilya, lahat sa probinsya meron na. O merong isa pang mga anak na nawala. O sige, party list tayo. Party list tayo. Party list na lang. Exactly. Ang isang example dyan, si Martin. May district na siya, at the same time, may negosyo pa siyang party list. Si Saldico, 2 party list. Pati yung boy niya. Yung mataba na yung muchacho niya. Si Asidri. Si Asidri, pinagawa pa. Tapos mayroon pa kaming isang Brad, kapatid nung bagman niya na si Carl Legaspi. Legaspi. Brad namin yan sa Oxelon.